narito na ang ating tampok na kwento sa araw na ito. Hanggang kailan mo ipagpapatuloy ang nasimulan kahit una pa lang alam mong kailangan mo na itong wakasan? Dear Papa O, ilang beses na may nangyari sa aming dalawa sa 4 na kanto ng kwarto ng hotel na yon. Tila nag-honeymoon kami ni Bimbi at sinusulit namin ang bawat isa at bawat minuto. Sabik na sabik kami sa bawat isa na parang nakakahinayang kung papalagpasin namin ang oras na hindi man lang nadadayo ang katawan ng bawat isa. Naging mapuso kami noon. Naging mainit ang bawat tinginan at halikan. Nakangiti sa akin si Bimbi habang hinahawi ko ang buhok sa kanyang muka. Napakaganda niya. Kahit sino sigurong lalaki ang makikita sa kanya ay mabibighani. Kabilang ako sa mga lalaking yun at napakaswerte ko na mapagbigyan na makasama siya sa kwartong iyon kahit ilang oras lang. Kahit alam kong panandalian lang yun, kahit alam kong mali. Maling-mali nga ang makulong sa kwartong ngayon kasama si Bambi Papa O dahil may asawa akong naghihintay sa sarili naming kwarto. Ako si Will at ito ang kwento ng tuksong napasok ko. Si Bambi ay bagong empleyado sa aming opisina. Bagong empleyado man pero matagal ko na siyang kakilala. Naging kaklase ko ito sa kolehiyo pero hindi kami naging close pero aminado ako noon na isa siya sa mga pinakamagagandang mukhang nakita ko noon sa aming universidad at nakakatuwa nga na muli ko siyang nakita at makakatrabaho ko pa. Hindi ko napapahabain pa ang detalye sa pagiging magkatrabaho namin. Papahabain ko na lang at ididetalye ng maayos kung paano kami nagkasala ng paulit-ulit. Nagsimula ito isang maulang hapon ng Biyernes nang ayain ko siyang magpahinto ng ulan at magpainit ng sikmura sa isang coffee shop na malapit sa aming opisina. Hay nako, naalala ko na naman yung naging instructor namin sa philosophy. Si Sir Chan? Yung naliligaw ng mga estudyante niya? Don't tell me, kabilang ka doon sa mga niligawan niya. Yes? Pero hindi ako pumatol. Kadiri lang kung oo. May asawa na yun eh. Kadiri talaga. Karamihan lang naman ang pumatol sa kanya alanganin ng grades. At hindi mo kailangan yun dahil maganda ka at matalino. Naisingit mo talaga yung maganda ha? Bah, totoo naman ah. Kaya nga di na ako magugulat kung nilapitan ka ng Sir Chan na yun. Mahilig yun sa magandang bata eh. Balita ko naghahanap lang naman daw siya ng atensyon at pagmamahal. Dahil hindi yun maibigay ng asawa niya. Narinig ko nga. Speaking of asawa, ikaw, O anong ako? kasal ka diba? Oh, paano mo nasabi? Kanina pa ako nabubulag sa kinang ng singsing mo Yes. Almost 10 years na kaming kasal. Wow! Ang tagal na pala at sa edad mong 29? Nabuntis ko na maaga eh. Okay pala. Pero masaya ka pa rin ba? Masaya ako kasi tatay ako. Masaya ako na kapag umuwi ako, niyayakap ako ng anak ko. Yung masaya dahil kasal ka. Yung masaya kasi may asawa ka. Masaya naman. Maalaga sila na, saka sobrang maasikaso sa aming mag-ama. Swerte na ako sa kanya sa tingin ko. So, si Sir Chan lang talaga yung malas sa asawa. Alam mo, type kita. Ha? May malapit na hotel dito. I'll pay. Ano? Come on, Will. Babae ako. Lalaki ka. Single ako. Committed ka pero ayos lang. Hindi naman ako maghahabol. Teka, Bambi. Huwag mo naman akong ipahiya. Ako na nga yung nag-aaya, tatanggi ka pa. Pero Bambi. Kanina pa kita nahuhuling nakatingin sa dibdib ko. Alam ko na yan. Alam kong naglilikot na yung imahinasyon mo. Ayaw mo bang tutuhanin yung nasa utak mo ngayon?
Siyempre, gusto. Okay ka na ba sa kape mo? Tara na? Totoo nga na kapag inunahan ng init ng katawan ng isang lalaki, hindi na ito nakakapag-isip ng tama. Sa pag-aya ni Bambi sa akin, biglang di ko na maaalala na may pamilya pala ako na masasaktan oras na malaman nila ang ginawa ko. Basta ang alam ko lang, gusto kong makita ang katawan niya. Gusto kong malaman kung kasing ganda rin ba ito tulad ng nasa imahinasyon ko at napatunayan kong totoo yung pumasok na kami sa hotel at naghubad ito. Hindi ako nakaramdam ng pagsisisi habang may nangyayari sa aming dalawa. Paulit-ulit na ikumpara ko pa siya sa asawa ko at talong-talo ang asawa ko sa ginawa kong pagkukumparang yon. Sinulit namin ang bawat oras hanggang sa pagod na ang magpasuko sa amin. Nakatulog kami pareho ng ilang oras bago ako nagising sa tawag ng asawa ko. Sinabi ko nagpapatila lang ako ng ulan at nasa opisina pa ako at may tinatapos. Hindi niyo po alam Papa O kung paano parang kabayong tumatakbo ang puso ko noon habang kinakausap ang asawa kong si Lana, habang katabi ko si Bambi na nakayakap pa sa akin habang natutulog. Nang matapos ang tawag na iyon ay dahan-dahan akong bumangon sa kama at nagsulat ng note kay Bambi at sinabing mauuna na akong umalis, pero bago ko pa man iyon mailapag sa side table ay nagising na ito. Naabutan niya na akong nakabihis at handa nang umalis at dahil doon nagalit siya sa akin. Anong ginagawa mo? Alis na. No, hindi ka aalis. Kasi Bambi, hinahanap na ako ng asawa ko eh. Ako ang nagbayad ng kwartong to. Kaya ako ang magsasabi kung kailan ka aalis. Pero yung asawa at anak ko kasi… Wala akong pakialam sa kanila. Bambi, alam mo naman ang kalagayan ko, hindi ba? Alam mo ang sitwasyon ko at sabi mo, ayos lang yun sa'yo. Pero hindi ayos sa akin na aalis ka at iiwan mo ko ditong mag-isa na akala mo isang pokpok na binayaran mo lang sa labas. Hindi naman sa ganun, Bambi, pero sana maunawaan mo na may pamilya ako naghihintay sa akin. No! Bumalik ka ngayon dito sa kama! Pero Bambi… Bilang ako ng 3. Kapag hindi ka bumalik, ako mismong magbabalik sa'yo sa asawa mo at akong magkukwento kung paano kita pinasaya sa kama. Bumalik ka dito! Yakapin mo ako. Huwag mo akong itratong mababang babae. Yakapin mo ko na parang ginagawa mo sa asawa mo. Sige na nga. Good boy. Good boy. Nakayakap ako kay Bambi noon habang binabalik niya ang sarili niya sa pagtulog. Sumasakit na ang ulo ko noon kakaisip kung ano ang irarason kay Lana. Inutusan ako ni Bambi na i-text ang asawa ko at sabihing hindi ako makakauwi dahil may kailangan pa akong tapusin sa opisina at mukhang hindi nahihinto ang ulan. Hindi na nga huminto ang ulan noon. Nagtuloy-tuloy ito tulad ng problema ko ngayon. Kala ko ang isang gabi na pangyayari sa amin ni Bambi ay matatapos sa gabing yon, pero hindi nangyari dahil gusto niya ituloy namin ang pagiging kabit niya dahil kung hindi, alam ko na raw ang mangyayari. Sising-sisi ako kung bakit ko hinayaan na ang katawan ko bilang lalaki ang magdesisyon nung araw na yon. Kung bakit hinayaan kong ang init ng katawan ko ang umuo kay Bambi. Ngayon ay wala na akong kawala sa kanya. Paano ba ako makakatakas sa kanya? Radyo Nobela. Radyo Nobela. Tulad ng sinabi ko sa inyo, nagtuloy-tuloy nga ang ugnayan namin ni Bambi. Hindi dahil sa gusto ko ito, kundi dahil ito ang gusto niya. Sa opisina, hindi kami nahahalata. Casual lang ito sa akin na parang katrabaho lang talaga niya, pero tuwing uwian na ay lagi niya akong hinihila para pumunta sa apartment niya at doon ay may mangyayari sa aming dalawa.
Sobrang ayaw ko na ang ginagawa namin dahil nakukonsensya na ako. Kapag nahalata niya tuliro ako at wala sa sarili habang nagniniig kami, ay sinasampal ako nito para mag-focus ako sa kanya. Nagawa pa niyang pagselosa ng asawa ko. Sa kanya ko lang daw ibigay ang atensyon ko kapag magkasama kami. Nagpapanggap tuloy akong masaya kapag kasama siya. Gusto niyang ituring ko siyang parang girlfriend at hindi parang kabit. Gusto niya na iparamdam ko sa kanya at gawin sa kanya ang lahat-lahat ng ginagawa ko sa asawa ko. May pagka-psychotic itong si Bambi, Papa O. Tumunog nga lang ang cellphone ko ay nagagalit na ito dahil iniisip niyang asawa ko na naman daw ang kausap ko. Subukan mong sagutin yan kung hindi isasampal ko yan sa mukha mo. Ha? Kanina pa tawag ng tawag yung asawa mo Di ba siya makapaghintay? Uuwi ka rin naman Hindi mo naman masisisi si Lana. Siyempre asawa ko siya. Aray! At ako? Parausan mo lang? Huwag kang manakit. Paano hindi kita sasaktan? Pinagmumukha mo akong number 2. Kasi yun ka naman, hindi ba? Number 2, kabit, mistress. Subukan mong ulitin yan. At ikaw mismong magpapaliwanag sa asawa mo kung ano ang ibig sabihin yan sa bokabularyo nating dalawa. Ayoko na, Bambi. Ayoko na talaga. Kaya pwede ba itigil na natin to? Alam kong mali ang nagawa kong pagpayag sa'yo. Mali ang pagpayag sa akin? Wow ha, sarap na sarap ka nung nasa hotel tayo Tumitirik pa nga yung mata mo Ang saya-saya mo nun. Tapos sasabihin mo, mali? Nagpadala ako sa init ng katawan. Mali yun, pero natauhan na ako, Bambi. Mali to, maling-mali. Wala akong pakialam. Akin ka. Akin ka. May asawa na ako. Wala akong pake. Pwede ba pakawalan mo na ako? Okay. Thank you. Uuwi na ako. Pasensya na ulit. Sure. Pakisabi na lang kay Lana. Thank you ha. Thank you saan? Sa pag-accept niya sa friend request ko sa kanya sa Facebook. Naku, lintik. Nagla-like na nga siya sa selfie ko Mukhang maganda siyang ka-chat, no? Ba't mo ginawa yun, Bambi? So paano yan? Salamat sa lahat na lang ba to? O babalik ka sa kamang to para paligayahin ako? Sobrang demonyo ang tingin ko noon kay Bambi. Napakagaling nitong mang-blackmail. Alam niya na rin ang lahat ng detalye kay Lana at sa magulang ko. Alam kong wala na akong kawala. Larong-laro na niya ako sa mga kamay niya at ang tanging paraan para makatakas ako sa pagkakahawak niya ay ang unahan siyang aminin kay Lana ang lahat. Pero paano? Saan ko sisimulan? Handa ba ako sa magiging reaksyon niya? Oras na sabihin ko yun ay susugal na ako. Alam kong kapag sinabi ko yun ay may tsansang iwan ako ni Lana at hindi na ipakita pa ang anak namin sa akin at hindi ko yun kakayanin. Sila ang buhay ko. Sa loob ng halos 1 dekada sila na ang naging buhay ko. Oo, at madalas ay naging rutina ang lahat sa amin ni Lana. Minsan hindi ko na siya nakikitang maganda o attractive tulad ng dati. Alam kong bihira na rin kung may mangyayari sa aming dalawa dahil pagod ito madalas sa pag-aasikaso sa bahay at sa anak namin. Alam kong hindi siya kasing ganda at kasing sexy ni Bambi pero mahal ko si Lana. Napatunayan ko yon sa pakikabet ko kay Bambi. Nakapag-decide na ako. Aamin na ako bago pa man lumalim ito. Tatapusin ko na ang relasyon namin ni Bambi bago ako pa mismo ang malunod. I'm sorry, Bambi. Gusto mo atang malaman ng asawa mo yung tungkol sa atin, no? Wala na akong pakialam. Ay talaga? Talaga ba? Wala kang pakialam? Okay lang sa'yo kung malaman niya kung ilang beses kitang pinaligaya sa kama? Wala na akong pakialam. Eh yung mga yakap mo sa akin at halik mo sa mga labi ko,
Okay lang bang malaman niya yon? Bahala ka. Wala akong pakialam. Eh yung paulit-ulit mong sinasabi na mas magaling ako sa asawa mo, gusto kaya niyang marinig yon? Wala akong pakialam! Ano ba? Tama na! Wala na akong pakialam! Di mo pwedeng gawin sa akin to! Pwede kong gawin kahit anong gusto ko! Buhay ko to! Hayop ka! Matapos kong ibigay sa iyo ang katawan ko! Ikaw may gusto niyan! Matapos ang ilang gabi na magkasama tayong kapal na mukha mo para iwan ako sa ere! Sorry, alam kong may kasalanan ako dito. Pero pinagsisihan ko na yon. Ginamit mo lang ako! Ginamit mo ang katawan ko, ang ganda ko! Hayop ka! Ginamit mo lang ako sa libido mo! I'm sorry, Bambi. Pero pareho tayo may pagkakamali dito. At itatama ako na to. Sasabihin ko ang lahat sa asawa ko. Kaya mo bang sabihin sa asawa mo na ikaw ang ama ng dinadala ko? Ano sabi mo? 2 buwan na akong buntis, Will. Sinasabi mo lang yan para magstay ako. Hindi mo na ako maloloko pa. Ayan, tignan mong mabuti yan. Hindi pwede to. Congratulations, Will! Magkakaanak ka na sa kabit mo. Kaya mo bang sabihin yan sa asawa mo? Nanlumo ako nang ipakita sa akin ni Bambi ang patunay na buntis ito. Hindi ako makapaniwala at ayoko maniwala. Tinanong ko siya kung nakakasiguro ba siyang akin yun at walang kautal-utal niyang sinabing oo dahil ako lang ang nakakaniig niya ng ulang buwan at hinamon pa niya ako ng DNA test oras na makalabas ang sanggol sa sinapupunan niya para patunayan na sa akin nga iyon. Alam kong posibleng ang ako nga ang ama ng batang iyon dahil madalas ay hindi kami gumagamit ng proteksyon tuwing may nangyayari sa amin at buong pagkatao ko ang nagsisisi. Hawak pa rin niya ako sa leeg at sa pagkakataong ito, mas humigpit na ang pagkakahawak niya sa akin dahil konektado na ako sa kanya dahil magkakaanak na kaming dalawa. Paulit-ulit na naglalaro sa utak ko ang mga salita ni Bambi sa akin kanina. Kaya ko bang sabihin lahat ng ito sa aking asawa? Radyo Nobela. Hindi ko sinabi kay Lana ang tungkol kay Bambi. Alam kong hihiwalayan niya ako sa oras na malaman niyang nabuntis ko pa si Bambi, kaya ang ginawa ko na lang ay bumawi ako sa kanilang mag-ina. Dinoble ko ang effort ko bilang isang ama at asawa sa kanya. Kung sa ganitong paraan lang ako makakabawi sa kasalanang hindi alam, ay gagawin ko ito hanggang sa dulo ng buhay ko. Binigyan ko sila ng mas maraming oras tulad ng hinihiling nila sa akin na hindi ko kayang maibigay dati dahil kailangan kong magbabad sa trabaho. Pero ngayon, nagbawas ako ng trabaho at tinatapos ang lahat ng kailangan kong tapusin sa opisina bago ako umuwi para sa kanila na ang lahat ng focus ko after. Di na ako nag-OOT para mas mahaba ang oras na makasama ko sila. Di na rin ako lumalabas tuwing weekends kasama ang mga kaibigan at lahat ng iyon ay sa pamilya ko na ibinibigay at hindi natutuwa si Bambi sa mga nangyayari. Lalo na't 2 oras ko lang siya nakakasama bawat araw. Bakit hindi ka pwede? May recital lang anak ko sa Sabado, Bambi. Intindi mo naman sana yun. Pero kailangan ko magpa-check up. Baka nakakalimutan mo. Anak mo rin tong nasa tiyan ko. Kaya mo naman mag-isa eh. Pwede ka magpasama sa mga kaibigan mo. Hindi pa naman masela ng kalagayan mo. Ah, ganon? So mas mahalaga ang recital ng demonyo mong anak kesa sa kalagayan ng anak natin? Huwag mo sabihan ng ganyan ng anak ko. O edi paramdam mo rin sa akin na mahalaga din kaming mag-ina sa'yo. Nakapangako na ako sa anak kong pupunta ako. Saan naman maintindihan mo yun? Hindi pwede. Huwag ka makipagkompetensya sa bata, pwede ba? Ang anak natin ang nakikipagkompetensya dyan sa bobo mong anak. Nakakasakit ka na. Hindi ko na gusto yung mga salita mo. Totoo naman, di ba? Yang anak nyo ni Lana, repeater yan, di ba? Ang slow masyado.
Nakausap ko ang teacher niya sa English, iuutal-utal pa raw. OMG, siguro mana sa nanay niya. Sobra ka na! Sobra ka na! Totoo naman ah. Bobong anak. Ayos lang sa akin na paulit-ulit mong dinudurog ang pagkalalaki ko. Ayos lang sa akin na sabihin mong inutil ako, pero wag na wag mong idadamay ang anak ko! Saan ka pupunta? Uuwi na ako! Hindi ka uuwi. Gusto mo atang... Sasabihin mo sa asawa ko tungkol sa atin? Na nabuntis kita? Eh di sige! Wala akong pakialam dahil gusto ko nang tapusin to! Nakakaso ka na! Nakakaso ka ng pag-uugali mo! Pagsisisihan mo to, Will! Una pa lang, nagsisi na ako. Huwag mo akong iwan, Will. Sorry. Please, huwag mong gawin to sa akin. Pinagpapasensya kita dahil buntis ka. Pero sobra ka na! Parang awa mo na, hindi ko kayang wala ka. Please, sabihin mo lahat ng gusto mong gawin ko. Gagawin ko. Parang awa mo na, Will. Huwag mo akong iwan. Hindi! Ayoko na talaga! Hindi ko na kaya! Magpapakamatay ako! Narinig mo yan? Magpapakamatay ako kapag lumabas ka sa pintuan na yan! I'm sorry, Bambi. Ah! Will! Ah! Nakaramdam ako ng luwag sa dibdib ko na matapang kong tinapos ang namamagitan sa amin ni Bambi. Pagka-uwi ko ng bahay ay agad akong yakap na mag-ina ko. Alam kong nagtataka sila sa inakto ko. Nag-dinner kami noon at sinabi ko sasabihin ko na kailan na ang lahat kapag nakatulog na ang aming anak. Pero hindi ko pa rin magawa. Nilokoban pa rin ako ng takot at kaba sa magiging reaksyon niya. Mukhang hindi pa talaga ako handa na sabihin sa kanya ang lahat. Kaya imbes na unahin ang pag-amin ko kay Lana ay minabuti ko munang i-block si Bambi sa lahat ng social media accounts ko at sa cellphone number ko. Nang mahimbing nang nakatulog si Lana ay binuksan ko ang kanyang cellphone para i-block din si Bambi doon. Nakangiti akong nakatulog sa gabing yon dahil mag-a-adjust pa ang oras na aaminin ko ang lahat kay Lana. Ngayong wala ng access si Bambi sa aming social media accounts ay mapapanatag ako kahit papaano. Kailangan ko munang planuhin ng maayos ang pag-amin ko sa kanya sa namagitan sa amin ni Bambi. Kailangan ko itong paghandaan hanggang isang araw. Lana? Babe? Babe! Buti dumating ka na. Teka, kumain ka na ba? Siyempre hindi pa. Alam mo namang inaabangan ko lagi ang luto mo eh. Ipapainit ko lang yung tinola tapos magbihis ka na ha para magsalo-salo na tayo. Teka, nasa na anak natin? May pasalubong ako sa kanya eh. Andun sa sala. Kasama yung bagong kasambahay natin. Kasambahay? Kumuha ka ng kasambahay natin? Ala, sorry babe ah. Hindi ko nasabi sa'yo. Kasi biglaan eh. Actually, wala talaga sa plano ko yung pagkuha ng kasambahay pero kumatok na lang siya kahapon dito nung wala ka. Kaya, ayun, nagkausap kami tsaka napalagay yung loob ko. Kailangan ba talaga natin ng kasambahay, babe? Eh parang kayang-kaya mo naman mag-isa dito eh. Baka nga mas malinis ka pa dyan eh. Naisip ko rin yan. Pero babe, naisip ko kasi makakabalik na ako sa online job ko para makatulong na rin ako sa bayarin dito sa bahay. Diba? Okay yun. Alam mo namang hindi mo na kailangan magtrabaho pa eh. Kaya ko na kayong buhayin. Alam ko naman yun, babe. Pero gusto ko sana magkaroon ng sariling pera. Para kapag may kailangan akong bilhin para sa sarili ko. Eh di humingi ka sa akin. Babe, gusto ko paghirapan yun. Wala ka na magagawa dyan kundi pumunta dun sa sala para makilala mo na siya, okay? Habang ako, iniinit ko na yung paborito mong tinola at maghahanda na para makakain na tayo, okay? Okay, babe. Hi, Will. Bambi, Nagulat ka? anong ginagawa mo rito? Kasambahay niyo na ako. Bambi, ano bang… Anak, puntahan mo muna si mama doon. Tulungan mo muna siya, okay? Okay po, Daddy. Hindi mo ba talaga patatahimikin ang buhay ko? Ano pa bang gusto mo? Gusto ko, makasama ka lagi. Please naman, Bambi. Tigilan mo na ako.
Kung yung magiging anak natin ang pinoproblema mo, huwag ka mag-alala. Magsusustento ko. Wala akong pakialam sa magiging anak natin. Ang sa akin lang, huwag kang mawala sa paningin ko. At handa kang iwan ng trabaho mo para mamasukan dito? 8 oras lang kitang nakakasama sa opisina. At sa mga oras na yon, iniiwasan mo pa ako. Kaya, dito na lang ako sa bahay ninyo. Bilang kasambahay mo. Nababaliw ka na. Baliw ka na, Bambi. Mukhang hindi mo pa nga nasasabi sa kanya yung tungkol sa atin, no? Ano kaya kung… Huwag ka magkakamali. Di wag. Sabi ko naman sa iyo wag lang nating tapusin ang relasyon natin. Titikom naman tong bibig ko Ikaw lang kasi. Pakiusap naman, Bambi. Oh, nagkakilala na kayo ng maayos dyan. Ituloy nyo na lang yan habang kumakain tayo, pwede? O ready na ang mesa. Naku ma'am, kanina pa nga binibida ni sir na masarap daw kayong magluto. Naku, sakto lang naman. O balik na ako sa kusina ha. Sumunod na kayo, okay? Congrats nga pala, Will. Ha? Congrats saan? 1 buwan na palang buntis si Lana. Sinabi niya sa akin. Bukas pa ata niya ibabalita sa'yo pero inunahan ko na. Kahit dito man lang, mas mauna ako sa kanya. Pawis na pawis ako noon habang nagdi-dinner kami ni Bambi at Lana. Walang kamali-mali ang asawa ko noon, nakabit niya ang kaharap niya. Halos hindi ko malunok ang sabaw na hinihigop ko noon. Di ko alam kung ano ang tumatakbo sa utak ni Bambi pero alam kong hindi ko siya dapat pagkatiwalaan. Di ko naman alam ang gagawin ko. Di ko na alam ang lulusutan kong eskinita para makatakas sa pader ni Bambi. Nagkapatong-patong na ang lahat ng problema ko at hindi ko alam kung kaya ko pa ba yung buhatin. Wala namang may ibang kasalanan dito kundi ako rin. Pinasok ko ang sitwasyong ito at alam kong ako ang may alam kung paano makakalabas dito. At yun ay ang pag-amin kay Lana tungkol sa lahat. Pero paano ko sasabihin yun lalo na't buntis din siya? Sa ngayon ay mag-aapat na buwan ng kasambahay si Bambi at sa bahay ay wala pa rin alam si Lana. May nangyayari pa rin sa amin ni Bambi kapag gusto niya at wala akong magawa kundi ang sumunod dahil nagbabanta ito na sisirain ng pamilya ko oras na tanggihan ko siya. Sakal na ako sa pagkakahawak niya. Ang hirap huminga. Paano ako makakatakas sa palad niya? Maraming salamat Papa O sa pagbasa ho ng aking kwento at naway nakapagbigay ako ng aral sa lahat ng mga mag-asawa at sana'y matulungan niyo ko sa problemang kinakaharap ko. Ako po ang inyong kabarangay forever, Will.